Ang bayan ng Balayan, isang pambungad. Ang Balayan, isang bayan na nakahimlay sa kanlurang bahagi ng Batangas, ay matagal nang ipinagmamalaki ang kanyang kasaysayan, ang kanyang mga lumang bahay na bato, at ang mga kwento ng mga ninuno na bumubulong sa hangin ng bawat dapit hapon. Hindi ito kasing ingay ng mga modernong lungsod, ni kasing tahimik ng malalayong probinsya. Ito ay isang lugar kung saan ang tradisyon at ang kasalukuyan ay nagsasama, madalas ay nagbabanggaan. Sa puso ng bayang ito, nakatayo ang isang estrukturang may matibay na pundasyon, hindi lamang sa lupa, kundi pati na rin sa puso ng mga mamamayan nito, ang sentro ng pamayanan. Sa loob ng 50 taon, ang sentro ng pamayanan ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang buhay na patunay ng kabutihang loob, isang kanlungan, isang tanglaw ng pag-asa. Dito, ang mga mahihirap ay nakakahanap ng mainit na pagkain, ang mga may sakit ay nagagamot sa maliit na klinika, ang mga kabataan ay natututo sa silid-aklatan, at ang bawat isa ay nakakaramdam ng kalinga. Ito ang puso ng pagkakaisa, ang simbolo ng bayanihan, kung saan ang bawat sulok ay pinupuno ng mga tawanan ng bata, bulungan ng matatanda, at ang amoy ng libreng lugaw sa umaga. Ang sentro ay itinayo sa alaala ng pagmamahalan at pangako ng serbisyo, inilaan upang maging tagapaglingkod sa mga pinakanangangailangan. Ito ang pamanan ng isang mayamang pamilya, ipinagkaloob ng walang kapalit, tanging ang layunin ay magsilbi sa kapwa. Para sa mga residente ng Balayan, ang sentro ay hindi lamang isang estruktura. Ito ay bahagi ng kanilang pagkakakilanlan, isang tahimik ngunit matatag na garantiya na mayroong lugar para sa lahat, lalo na para sa mga napag-iwanan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tulad ng pagbabago ng ihip ng hangin, ang sentro ay unti-unting nag-iba ng anyo. Ang matamis na himig ng kalinga ay napalitan ng pamilyar na tunog ng makabagong balayan, ingay ng konstruksyon, bulungan ng negosyo, at ang malalim na ugong ng ambisyon. Sa pagdating ng bagong henerasyon ng pamumuno, partikular sa katauhan ni Alfredo Freddy de la Cruz, ang sentro ay nagsimulang mawala ng kanyang tunay na kulay. Si Freddy, isang bata, ambisyoso at mapagmataas na alkalde, ay may ibang pananaw para sa Balayan. Sa kanyang paningin, ang sentro ay hindi isang kanlungan ng mahihirap, kundi isang nawawalang oportunidad sa ekonomiya, isang lumang istruktura na kailangan ng modernisasyon upang sumabay sa mabilis na pag-unlad. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa para sa bagong balayan, maunlad na balayan, ngunit sa likod ng kanyang nangiti at matatayog na pangako, unti-unting nawawala ang esensya ng sentro. Ang dating maluwag na espasyo para sa mga walang tirahan ay unti-unting kinukulong. Ang mga libreng serbisyo ay binibigyan ng mga selyo ng pagiging temporaryo, at ang mga ngiti ng pagtanggap ay napapalitan ng pagtataka at pagdududa. Ang mga maliliit na tindero na dati malayang naglalatag ng kanilang paninda sa labas ng sentro, umaasa sa daloy ng tao, ay unti-unting pinipilit lumayo. Ang mga pamilyang umaasa sa mga serbisyo nito ay nakadarama ng lumalaking kawalan ng katiyakan. Ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mas mabigat na pakiramdam ng pag-aalala. Ang sentro, na dati sumisikat sa liwanag ng pag-asa, ay ngayoy unti-unting nababalutan ng anino ng komersyo at pagiging eksklusibo. Ang puso nito ay unti-unting nagiging bato, at ang mga tinig ng mga nangangailangan ay tila nagiging bulong na lamang, hindi naririnig sa gitna ng ingay ng pag-unlad. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang isang pagbabago sa estruktura ng sentro. Ito ay isang pagbabago sa kaluluwa ng balayan. Ang mga matatanda ay nagbabalik tanaw sa dati, habang ang mga kabataan na walang alam sa tunay na pinagmula ng sentro ay tinatanggap ang bagong anyo nito ng walang pagtatanong. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mga matang nagmamasid,
may mga pusong nasasaktan at may mga alaala na hindi basta-basta mabubura. Ang tinig ng nakaraan, ang pangako ng sentro, ay tila isang malalim na ugat na bagamat nakatago ay patuloy na bumubulong. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling umalingaw-ngaw sa buong bayan ng Balayan. Ang tahimik na paghihinagpis ay unti-unting nagiging isang pagnanais na ipaglaban ang nawawalang kaluluwa ng sentro. Sa bawat pagbabago, sa bawat pilit ng ngiti ni Mayor Freddy, ang isang tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin. Gaano katagal kayang manatiling tahimik ang tinig ng Balayan bago ito muling bumangon at ipagtanggol ang kanyang tunay na puso? Ang bukang liwayway sa Balayan ay dati sinasalubong ng sariwang simoy ng hangin mula sa dagat, ng mga huni ng ibon sa mga puno ng mangga, at ng unti-unting paggising ng isang payapang bayan. Ngunit sa umagang iyon, sa paligid ng sentro ng pamayanan, ibang uri ng ingay ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito ang karaniwang sigla ng palengke o ang tawanan ng mga batang naghahabulan. Ito ay isang tunog na puno ng tensyon at pagmamadali, ang matalim na ingay ng makina at ang sigaw ng mga boses na naguutos. Isang pangkat ng mga manggagawa, nakasuot ng unipormeng may logo ng munisipyo, ang abala sa pagpapaganda ng sentro. May dala silang mga makabagong kagamitan, mga pressure washer na nagbubuga ng tubig na may matinding puwersa at mga matatayog na scaffolding na unti-unting bumabalot sa dating pamilyar na harapan ng gusali. Ang bawat paggaspas ng tubig ay nagtatanggal hindi lamang ng lumang dumi at lumot sa mga pader, kundi pati na rin ng alikabok ng mga alaala, ng mga kwento ng tulong at pag-asa na binuo sa loob ng 50 taon. Ang hangin ay amoy semento at luma, hindi amoy sariwang tinapay mula sa kalapit na panaderya. Ang mas masahol pa, ang tubig na may kasamang putik at libag ay walang pakundangan na tumatalsik sa mga natutulog na walang tirahan na sumisilong sa ilalim ng mga bubong ng sentro. Mga mukha na kunot sa pagtulog ay biglang napunit ang kapayapaan ng kanilang paghimbing ng lamig at baho. Hoy! Gumising kayo! Dito na ang linisan. Sigaw ng isang manggagawa, ang tinig ay puno ng awtoridad at pagmamadali. Walang paggalang, walang pag-intindi. Ang ilang nanatiling nagpipilit na matulog ay hinila ang kanilang mga karton at trapal upang protektahan ang sarili. Ngunit huli na ang lahat. Ang ilan naman ay dagliang bumangon. Ang kanilang mga mata ay nagtatago ng takot at pagkapagod, at mabilis na nag-empake ng kanilang kakaunting ari-arian. Hindi rin nakaligtas ang mga maliliit na tindero na dati naglalatag ng kanilang paninda, mga kakanin, sariwang gulay, at lumang dyaryo sa labas ng sentro. Lumayas kayo riyan, bawal na ang maglatag dito, modernisasyon ito. Sigaw ng isang foreman na tila may pagtaas ng ilong. Ang mga nagbebenta, ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng pagkabigla at kalungkutan, ay walang nagawa, kundi ang mamulot ng kanilang paninda at lumayo. Ang kanilang mga pag-asa para sa isang kainan ay unti-unting nawawala. Ang dating bukas at malugod na espasyo ay ngayon nagiging pader ng paghihiwalay. Sa gitna ng kaguluhang ito, sa isang sulok na malapit sa lumang pasilyo, naroon si Aling Luz Biminda, isang babaeng matanda, payat at lupaypay ang katawan, na ang buhok ay kasing puti na ng ulap sa umaga. Ang kanyang mga damit ay gusot at may mancha, ang kanyang mga kamay ay balat at buto. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, tila nakikinig sa mga bulong ng nakaraan. Siya ay isang pamilyar na tanawin sa Balayan, isa sa mga mukha ng kahirapan na madalas ay pinagdaraanan lamang o kaya'y binibigyan ng barya ng walang labis na tingin. Nang papalapit ang isa sa mga manggagawa, isang batang lalaki na may mapagmataas na tingin at masiglang kilos, ang tinig nito ay matalim. "Hoy lolo,
Umalis kayo diyan. Baka mabasa kayo. Ang salitang lolo ay lumabas mula sa bibig niya na tila ito ay isang utos, hindi isang paggalang. Hindi ba't sabi ko sa inyo, huwag kayong uupo diyan? Hindi ba't gusto nyo ng bagong sentro? Para saan pa ang mga guideline kung hindi kayo susunod? Ang kabataang ito, na marahil ay kasing edad ng kanyang mga apo kung mayroon man siya, ay naglabas ng pressure washer at itinutok ang nguso nito sa malapit kay Aling Luz Biminda. Kung hindi kayo gagalaw, sige, babasain ko kayo. Banta nito, ang isang ngisi ay lumabas sa kanyang labi. Hindi kumibo si Aling Luz Biminda. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit nang biglang bumuga ang tubig, isang bahagi ng kanyang lumang damit ay nabasa, kasama ng isang patak ng putik na lumipad at dumapo sa kanyang pisngi. Marahang tumayo si Aling Luz Biminda. Hindi siya nagreklamo, hindi siya sumigaw, hindi rin niya pinunasan ng mantsa sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumalaw, nilibot ang magulong tanawin ng sentro na ngayoy binabago. Ang kanyang tingin ay huminto sa isang partikular na figura. Si Mayor Alfredo Freddy de la Cruz. Nakatayo ito sa isang gilid. Kasama ang kanyang mga alipores, ang kanyang maputi at makinis na polo shirt ay perpektong plansado. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang makmang ngiti ay puno ng pagmamayabang at pagtitiwala sa sarili. Mayroon siyang hawak na clipboard, tila nagbibigay ng mga huling tagubilin sa mga manggagawa. Ang kanyang tinig ay malakas at maligaya. Sa sandaling iyon, isang bagay na kakaiba ang kumislap sa mga mata ni Aling Luz Biminda. Hindi ito ang tingin ng isang inapi o ng isang taong sumusuko. Ito ay isang tingin na malalim, matalim, at halos mapanuri. Mayroong isang bigat ng kasaysayan sa mga mata na yon, isang karunungan na hindi nababasa sa anumang aklat. Ang tingin niya kay Mayor Freddy ay hindi tingin ng isang namamalimos, kundi tingin ng isang hukom na tahimik na nagmamasid sa isang akusado. Ang kanyang labi ay bahagyang kumibot, tila mayroong mga salita na nais lumabas, ngunit pinigil. Mula sa di kalayuan, may isang babaeng nakasaksi sa pangyayari. Si Clara, isang estudyante ng social work na nag-OOJT sa isang maliit na NGO sa Balayan. Bata pa siya, puno ng idealism at pagnanais na tumulong. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit habang nakikita ang kalupitan ng mga manggagawa at ang walang pakialam na pagtawa ni Mayor Freddy. Pinilit niyang lumapit. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagtutol. Hindi niyo po sila pwedeng tratuhin ng ganyan. Karapatan po nila ang magpahinga. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matipunong lalaki na kasama ng mayor ang humarang sa kanya. Huwag kang makialam, bata. Gawain ito ng munisipyo. Nang mabigo, ang kanyang tingin ay napadpad kay Aling Luz Biminda, na ngayoy dahan-dahang lumalakad palayo. Nakita niya ang dignidad sa bawat hakbang ng matanda, ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Isang bahagi ng kanyang sarili ang humanga sa pagiging kalmado ni Aling Luz Biminda. Alam niya na hindi ito basta-bastang pagtitiis, kundi isang mas malalim na uri ng lakas. Nang makalayo na si Aling Luz Biminda mula sa ingay at gulo, may isang pamilyar na kamay ang humawak sa kanyang siko. Si Mang Tonyo, ang laging nakangiting tindero ng dyaryo na ang pwesto ay sa kabilang kalye ng sentro. Kilala niya si Aling Luz Biminda sa loob ng maraming taon at nakita na niya ang maraming pagbabago ng sentro at ng balayan. Sa ilalim ng kanyang pinamaluktot na dyaryo, lihim siyang nag-abot ng isang bagong lutong pandesal kay Aling Luz Biminda. Aling Luz, heto po, para may laman ang tiyan niyo, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala. Pagpasensyahan niyo na po ang mga bata ngayon, wala silang galang. Isang munting ngiti na halos hindi makita ang sumilay sa labi ni Aling Luz Biminda. Isang tango ng pagtanggap, isang tahimik na pasasalamat na mas malalim pa sa anumang salita.
Ang mainit na tinapay sa kanyang kamay ay tila isang munting tanglaw sa madilim na umagang yon. Ngunit sa likod ng ngangiting yon, mayroong isang bagay na nagigising. Ang tahimik na pagmamasid ay nagiging desisyon. Ang simula ng modernisasyon ng sentro ay naging simula ng pag-alab sa puso ng isang matanda. Hindi pa nila alam, ngunit ang umagang iyon ay hindi lamang madilim. Ito ang simula ng isang pagbabago. Isang pagbabago na magpapalinaw sa kung sino nga ba si Aling Luz Biminda at kung ano ang tunay na halaga ng sentro ng pamayanan. Sa likuran ng sentro, doon sa malilim na bahagi, kung saan ang ingay ng modernisasyon ay tila naglalambing lamang na bulong, matatagpuan ng isang matandang puno ng akasya. Ang mga ugat nito ay nakabaon na ng malalim sa lupa, sumasaksi sa maraming henerasyon ng balayan, at ang mga sanga nito ay malawak na yumayabong, nagbibigay kanlungan sa mga naliligaw at napapagod. Dito, sa ilalim ng malawak na lilim ng puno, nagtungo si Aling Luz Biminda. Inilatag niya ang kanyang lumang patadyong sa lupa. Umupo ng tahimik at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang sariwang amoy ng dampang lupa at luma. Tuyong dahon ay bumalot sa kanya. Tila isang kumot ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Habang nakapikit, ang mga tunog ng makina at mga sigaw ng mga manggagawa ay unti-unting lumabo. At ang isang malinaw na larawan mula sa nakaraan ang lumitaw sa kanyang isip. Hindi na siya si Aling Luz Biminda na may gusot na damit, kundi isang babaeng bata, mayuming balat at matikas ang tindig, si Doña Remedios Santiago. Nakasuot siya ng isang marilag na barot saya, nagawa sa pinakamainam na pinya fiber. Ang burdang bulaklak ay kumikinang sa sinag ng araw. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang yumaong asawa, si Don Mateo, na ang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Nasa harap nila ang isang mahabang mesa na puno ng mga dokumento, mga abogado na may seryosong mukha at ang alkalde noon ng balayan. Ipinapamana ko ang lupain na ito, kasama ang lahat ng ari-arian na nakatayo rito, sa bayan ng balayan. Ang kanyang tinig, bagamat marahan, ay puno ng kapangyarihan at katiyakan. Ito ay para sa sentro ng pamayanan. Isang kanlungan, isang tanglaw ng pag-asa para sa mga pinakanangangailangan. Ito ang alaala ng pagmamahalan namin ni Mateo, isang pangako na maglingkod sa kapwa. Ang bawat pirma ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ay isang pangako na inukit sa kanyang kaluluwa, isang panata na ang sentro ay mananatiling bukas, magbibigay serbisyo ng walang bayad at magiging tahanan para sa mga walang tahanan. Naaalala niya ang liwanag ng pag-asa sa mga mata ng mga tao sa araw na yon, ang mga ngiti ng pasasalamat at ang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang kaalaman na siya ay nagbigay ng isang bagay na magbabago sa buhay ng marami. Ang sentro ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang pamana ng pag-ibig, isang simbolo ng bayanihan, isang patunay na mayroong kabutihan sa mundo. Sa loob ng 50 taon, siya, sa likod ng iba't ibang pagkakakilanlan, ay naging tahimik na tagamasid, tagapagbantay ng pamanang yon. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Biglang bumukas ang kanyang mga mata. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ibinalik siya sa kasalukuyan. Ang lumang akasya ay matatag pa rin, ngunit ang paligid ng sentro ay hindi na ganoon. Ang kanyang pamana ay nasa bingit ng pagkawala. Sa kanyang balat at butong kamay, hinawakan niya ang lumang pandesal na ibinigay ni Mang Tonyo. Ang mainit na tinapay ay tila nagbigay ng bagong lakas, isang paalala na ang diwa ng pagtulong ay hindi pa tuluyang namamatay. Hindi kalayuan. Sa bagong opisina ng alkalde, isang dating silid-aklatan na binago upang maging modernong conference room, si Mayor Alfredo Freddy de la Cruz ay abala sa paglalahad ng kanyang pangarap. Ang opisina ay puno ng mga slick na kagamitan,
Malalaking LED screens na nagpapakita ng mga graph at chart at ang amoy ng bagong pintura. Suot niya ang isang mamahaling barong Tagalog. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ngiti ay malawak at mapangakit. Sa harap niya, nakaupo ang mga mayayamang negosyante, mga lokal na opisyal at ilang miyembro ng konseho na ang lahat ay nakikinig ng may paggalang at pag-asam. Mga kaibigan, mga kasamahan, mga mamumuhunan, simula ni Freddy, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, maligayang pagdating sa bagong balayan, maligayang pagdating sa kinabukasan. Sa loob ng 50 taon, ang sentro ng pamayanan ay nagsilbing isang kanlungan. Ngunit sa aking paningin, ang kanlungan na ito ay naging isang pader, isang harang sa pag-unlad ng ating bayan. Pinindot niya ang remote at nagpalit ang imahe sa screen. Heto ang aking plano, Balayan Modern Sentro, ang pag-usbong ng isang lungsod. Tingnan ninyo, ang dating silid-aklatan na ngayon ay halos walang gumagamit ay magiging isang co-working space na may high-speed internet at mga private office para sa mga startup na negosyo. Ito ay magbibigay ng renta at trabaho. Nagkaroon ng bulungan ng paghanga sa silid. Ang maliit na klinika na dati puro pampublikong serbisyo lamang ay gagawin nating isang wellness hub na may spa services, private consultations at boutique pharmacy. Para sa ating mga mamamayan na may kakayahang magbayad, ito ay isang magandang pamumuhunan sa kanilang kalusugan at kagandahan. At ang pinakamahalaga, patuloy ni Freddy, ang kanyang mangiti ay lalong lumawak. Ang dating soup kitchen na kung saan ay umuubos lang ng pondo ay magiging isang gourmet cafe at restaurant na nagtatampok ng mga lokal na produkto para sa mga turista at mga bisita na naghahanap ng kalidad. Isipin niyo mga kaibigan, ang kita na maaring likhain nito. Ang sentro ay hindi na magiging pabigat, kundi isang sentro ng kita at pag-unlad. Ang mga mahihirap? Well, meron naman tayong mga bagong programa sa mga barangay. Hindi na kailangan pang magtipon-tipon sa isang lugar. Ang mga mamumuhunan ay tumango. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa posibilidad ng kita. Ang mga opisyal ay nagpalakpakan. Pilit na ngumingiti at sumasang-ayon sa bawat salita ni Freddy. Sa kanilang paningin, ang sentro ay isang lumang gusali lamang, isang pasanin sa badiyet ng bayan. Walang sino man sa kanila ang nagtanong tungkol sa orihinal na layunin nito o ang legacy ng Doña Remedios Santiago. Ang bawat isa ay nakatutok sa bagong imahe at potensyal na ekonomiya na iniaalok ni Freddy. Samantala, matapos ang kanyang pagkabigo na ipagtanggol ang mga matatanda at mahihirap sa umaga, si Clara ay hindi mapakali. Ang galit ay nanatili sa kanyang dibdib, ngunit sinamahan ito ng pagnanais na maunawaan. Nagpasya siyang alamin ang tunay na kasaysayan ng sentro. Ang unang tao na pumasok sa kanyang isip ay si Mang Tonyo, ang tindero ng dyaryo na may malawak na kaalaman sa bayan. Lumapit siya sa maliit na pwesto ni Mang Tonyo na puno ng mga dyaryo, magasin at ilang lumang libro. "Magandang hapon po, Mang Tonyo," bati niya. "May tanong lang po sana ako tungkol sa sentro." Bumaba ang tingin ni Mang Tonyo mula sa kanyang binabasang dyaryo. "Oh, Clara, ano iyon? Tungkol ba sa paglilinis ng mga bata ni Mayor Freddy kaninang umaga?" May lungkot sa kanyang tinig. "Opo, Mang Tonyo. At tungkol din po sa mga balita na babaguhin daw po nila ang sentro. Wala na raw pong libreng serbisyo. Bakit po ganoon? Para saan po ba talaga ang sentro noon?" Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Mang Tonyo. "Ah, Clara, iba ang sentro noon. Hindi ito negosyo. Ito ay galing sa puso, sa pag-ibig." Inilatag niya ang dyaryo at umupo sa kanyang maliit na bangko. "Alam mo, ang sentro ay itinayo ni Doña Remedios Santiago. Isang mayamang ginang, napakabait. Para raw sa alaala ng asawa niya at para sa mga mahihirap, walang bayad.
Lahat ng serbisyo, libre. May libreng klinika, may soup kitchen araw-araw, may silid-aklatan para sa mga bata at estudyante. Diyan ako natutong magbasa ng maayos, Clara. Diyan nakakakain ang nanay ko noong mahina pa siya. Ang mga mata ni Mang Tonyo ay malayo ang tingin. Tila nakikita ang mga alaala. Napakagaling ni Doña Remedios. Kung nandito lang siya, hindi mangyayari ito. Ang bawat sulok ng sentro ay may kwento ng tulong, ng pag-asa. Ngayon, ano? Gagawin na lang nilang tindahan at kainan? Paano na si Aling Luz Viminda at ang iba pa? Saan sila pupunta? Wala na silang masisilungan. Nang marinig ni Clara ang pangalan ni Aling Luz Viminda, lalo siyang nag-alala. Si Aling Luz po, Mang Tonyo. Siya po ba yung laging nakaupo sa may pasilyo? Ang tahimik po niya, pero ramdam ko po ang bigat ng tingin niya kanina kay Mayor Freddy. Oo, siya iyon. Tugon ni Mang Tonyo, tumango-tango. Matagal na siyang diyan. Hindi ko man lang maisip kung saan siya kukuha ng makakain ngayon. Sana naman may awa pa sila. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay nagpaliyab ng bagong apoy sa puso ni Clara. Naramdaman niya ang sakit ng mga taong inaapakan ang karapatan. Nagpasya siyang hindi niya hahayaang mangyari ang planong ito ni Mayor Freddy nang walang lumalaban. Samantala, si Aling Luz Viminda na nakabalik na sa kanyang pamilyar na pwesto sa tabi ng bakod ay patuloy na nagmamasid. Ang kanyang anyo ay payat at hindi kapansin-pansin, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Mas matalas kaysa sa sino mang nag-aakalang siya ay isang simpleng pulubi. Sa kanyang pagdaan sa bawat araw, narinig niya ang mga bulong ng mga manggagawa tungkol sa mga bagong pasilidad, ang pagtaas ng presyo ng upa sa mga pwesto sa loob, at ang mga utos na paalisin ng mga istorbo. Nabasa niya ang maliliit na flyers na nagpapahayag ng mga grand opening at exclusive membership para sa bagong sentro. Isang araw, nakita niya ang isang blueprint na hindi nakatago ng maayos sa isang basurahan malapit sa sentro. Kinolekta niya ito at sa ilalim ng takip ng dilim, pinag-aralan niya ang bawat linya. Ang mga dating silid para sa mahihirap ay minarkahan na ng restaurant, cafeteria, business lounge. Ang dati niyang ipinamana na lupa para sa paglilingkod ay ngayon magiging isang sentro ng negosyo. Naramdaman niya ang malamig na kirot sa kanyang dibdib. Ang kanyang pangako kay Mateo ay nilalapastangan. Ang sentro ay hindi na ang sentro na kanyang ipinamana. Ang bawat araw na lumilipas, ang bawat pagbabago na kanyang nasasaksihan, ay tila nagdaragdag ng gasolina sa apoy ng kanyang pagpapasya. Ang tahimik na pagmamasid ay nagbigay daan sa isang matinding damdamin. Galit, ngunit may kasamang matibay na determinasyon. Ang mabalasik na mukha ng Doña Remedios Santiago ay unti-unting lumitaw sa likod ng maskara ng pulubi. Nakikita niya ang lahat, narinig niya ang lahat, at alam niya na ang panahon ng paghihintay ay tapos na. Ito na ang oras para kumilos. Ang kanyang pamana, ang sentro, ay kailangan niyang bawiin. Ang araw ng pulong balitaan ay dumating na may dalang kakaibang bigat sa hangin ng balayan. Hindi ito ang karaniwang init ng Batangas. Isang uri ng tensyon ang bumalot sa sentro ng pamayanan na ngayoy mas mukhang isang venue para sa paglulunsad ng negosyo kaysa isang kanlungan ng mga nangangailangan. Ang harapang bahagi ng sentro ay nagniningning sa bagong pintura. Ang mga lumang pader ay napalitan ng glass panels at ang isang malaking tarpaulin ay nakasabit, nagproklama. Balayan Modern Sentro, ang kinabukasan ng pag-unlad. Sa entablado na may mga nakasabit na banderitas at spotlights, nakatayo si Mayor Alfredo Freddy de la Cruz. Ang kanyang matikas na barong ay halos sumasabay sa kislap ng mga ilaw. Ang kanyang ngiti ay malawak. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng kumpiyansa habang nagsasalita sa mikropono. Ang silid ay puno ng mga politiko, mayayamang negosyante,
at mga media personalities na may nakatayong kamera. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, sa pinakadulong bahagi ng silid, sa labas ng mga rope barriers na naghihiwalay sa mahahalagang bisita at publiko, naroon ang mga mukha ng balayan na dati umaasa sa sentro. Ang mga matatanda, ang mga walang trabaho, ang mga mahihirap na ngayoy walang magawa, kundi makinig at magmasid. Kasama nila si Aling Luz Biminda na nakaupo sa isang silya sa likod. Ang kanyang anyo ay nakapaloob sa anino, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Freddy. Mga minamahal kong kababayan ng balayan, simula ni Freddy, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sentro. 50 taon na tayong nagbubulag-bulagan, 50 taon na nating hinahayaang maging pasanin ang sentro ng pamayanan sa ating budget. Ngunit tapos na ang lahat ng iyon. Ngayon, ipinagmamalaki kong ibabalita na ang sentro ng pamayanan ay magiging Balayan Modern Sentro, isang simbolo ng pag-unlad, ng pagbabago, ng kinabukasan. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Ngunit ang mga palakpak ay nagmumula lamang sa mga nasa unahan, sa mga mayayamang may hawak ng mga champagne glasses. Sa likod, tanging bulungan ng pagkabahala at malalim na buntong hininga ang naririnig. Mula ngayon, patuloy ni Freddy, ang kanyang mga kamay ay nakadipa. Wala nang libreng serbisyo. Ang dating soup kitchen ay magiging isang high-end cafe kung saan ang mga turista at mga negosyante ay maaaring networking. Ang dating klinika, isang wellness spa. Ang silid-aklatan, isang co-working space para sa mga startup. Ang bawat espasyo, ang bawat sulok ay kikita. Walang mawawala, mga kaibigan, kundi ang kahirapan. Ang balayan ay uunlad. Ang balayan ay sisikat. Narinig ni Aling Luz Biminda ang mga salitang walang mawawala, kundi ang kahirapan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malalim na patak ng lason sa kanyang tainga. Ang sentro, ang kanyang sentro, ay ginagawang instrumento ng pagpapalayas sa mga taong pinakanangangailangan nito. Nakita niya ang isang matandang babae na umiiyak sa tabi niya, ang isang pamilya na ang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na silang tirahan, wala na silang pagkain, wala na silang pag-asa. Ang dating mainit na kanlungan ay ngayon naging pader na naghihiwalay sa kanila mula sa kinabukasan na ipinangako ni Freddy. Matapos ang talumpati, nagsimula ang isang pagdiriwang, mga ilaw na kumikislap, malakas na tugtugan, at mga catering na naghahain ng masasarap na pagkain. Ngunit para sa mga mamamayan sa labas, ang ingay ay tila isang nakakabinging musika ng pagkabigo. Ang balita ay kumalat sa buong balayan na parang apoy sa tuyong damo. Ang dating pagdududa ay ngayon naging matinding galit. Ang mga lansangan ay pinupuno ng bulungan at pagrereklamo. Sa mga pamilihan, sa mga tindahan, sa mga kanto, ang usapan ay iisa, ang pagbabago ng sentro, ang kawalang katarungan na ginawa ni Mayor Freddy. Hindi nagtagal, isang maliit na grupo ng mga aktivista sa pangunguna ni Clara ang nagpasyang magprotesta. Sa isang sulok na malapit sa sentro, ang kanilang mga boses ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Ang mga placards na hawak nila ay naglalaman ng mga mensahe ng pagtutol. Ibalik ang sentro sa taong bayan. Sentro para sa lahat, hindi para sa mayayaman. Freddy, huwag mong aagawin ang pag-asa. Hindi natin hahayaang mamatay ang sentro. Sigaw ni Clara, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at determinasyon. Ang sentro ay pamana, hindi negosyo. Ito ay para sa mga mahihirap, hindi para sa sariling interes ni Mayor Freddy. Ang mga tao, na karamihan ay mga walang tirahan, mga matatanda na dating umaasa sa sentro, at ilang mag-aaral na naniwala sa adikain ni Clara, ay sumigaw ng pagsang-ayon. Ang kanilang pagprotesta ay maliit, ngunit ang kanilang damdamin ay matindi. Ngunit hindi nagtagal. Dumating ang mga pulis.
na tila naghihintay lamang ng hudyat. Sa mabilis na utos ng isang police captain, ang mga pulis ay nagsimulang dahan-dahang lumapit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga kamay ay nakahanda. Disperse! Disperse na kayo! Bawal ang mag-rally dito! Sigaw ng captain. May karapatan po kaming magpahayag ng aming saloobin. Sagot ni Clara, lumapit palalo sa harap. Ngunit ang mga pulis ay hindi nakikinig. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang tahimik na pagprotesta ay naging gulo. Itinulak ng mga pulis ang mga nagpoprotesta, pinunit ang kanilang mga placards, at sinubukang hulihin si Clara. Ang ilang matatanda ay natumba. Ang ilang bata ay umiyak. Sa huli, ang pagprotesta ay nalansag at ang mga tao ay napilitang umalis. Ang kanilang mga puso ay puno ng mas matinding galit at pagkabigo. Mula sa kanyang opisina, nakamasid si Mayor Freddy sa buong pangyayari. Ang kanyang ngisi ay puno ng pagmamataas. Hayaan niyo sila, sabi niya sa kanyang aide. Ganyan talaga ang pagbabago. Mayroong mga tumututol. Ngunit sa huli, ang pag-unlad ang mangingibabaw. Kailangang mapanatili nating malinis ang imahe ng balayan. Nakita ni Aling Luz Biminda ang lahat. Mula sa kanyang pwesto, nakita niya ang talumpati ni Freddy, ang kanyang mga salitang puno ng kasinungalingan at paglapastangan sa pamana. Nakita niya ang mga luha sa mata ng mga matatanda, ang takot sa mukha ng mga bata, at nakita niya ang paglansag sa pagprotesta ni Clara. Ang huling pilit na paghawak ng balayan sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi na. Bulong ni Aling Luz Biminda sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ngunit ang kanyang diwa ay matigas na parang bakal. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit at galit. Ngunit sa parehong oras, ito ay puno ng isang bagong determinasyon. Ang sentro ay hindi na sentro. Ang mga pangako ay niyurakan. Ang tiwala ay sinira. Ang lihim na probisyon sa kanyang huling habilin, ang klausula na binuo niya upang protektahan ang kanyang pamana mula sa ganitong uri ng kasakiman, ay malinaw na nilabag. Wala nang dahilan upang magtago. Wala nang dahilan upang maghintay. Ang Doña Remedios Santiago, ang babaeng minsang nagbigay ng lahat upang itayo ang sentro, ay muling mabubuhay. Hindi para sa karangyaan, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa katarungan. Tumayo si Aling Luz Biminda. Ang kanyang mga buto ay tila umalma sa biglaang paggalaw, ngunit ang kanyang kalooban ay matatag. Sa tulong ni Mang Tonyo, na sa kabila ng takot ay nanatiling tapat, lumabas siya ng sentro. Aling Luz, saan po kayo pupunta? Tanong ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi po ba delikado na mag-isa kayo? May pupuntahan tayo. Mang Tonyo? Sagot ni Aling Luz Biminda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang apoy na matagal nang natutulog. Panahon na para gumising ang balayan at para malaman ng lahat ang katotohanan. Magkasama silang naglakad sa mga kalyang dati pamilyar, ngunit ngayoy tila estranghero sa kanya. Hanggang sa marating nila ang isang makipot na eskinita na halos nakatago sa likod ng mga lumang gusali at mga tindahan. Sa dulo ng eskinita, mayroong isang lumang bahay na bato na ang pintura ay kupas na at ang plak sa pinto ay halos hindi na mabasa. At Ricardo Morales, Law Office. Kinakabahan, kumatok si Mang Tonyo sa lumang pinto. Matagal bago may nagbukas. Isang matandang babae na ang buhok ay halos kasing puti na ni Aling Luz Biminda ang nagbukas ng pinto. Ano po iyon? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay puno ng pagdududa. May ipinapahatid po kaming mensahe kay Atty. Ricardo Morales, sagot ni Mang Tonyo. Tungkol po sa isang lumang kasunduan. Pinapasok sila ng babae sa loob ng opisina. Ang loob ay tila isang museo ng nakaraan. Mga lumang libro na nakasalansan hanggang kisame, mga typewriter na kupas na, at ang amoy ng luma, tuyong papel at alikabok. Sa dulo ng silid,
Sa likod ng isang malaking mesa na puno ng mga dokumento, nakaupo si Attorney Ricardo Cardo Morales. Siya ay payat na payat. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang buhok ay halos kalbo na. Ang kanyang mga mata ay lumabo na rin, ngunit mayroon pa ring kislap ng karunungan sa likod ng mga salamin na may makapal na lens. Atay Sit Cardo? Tawag ni Mang Tonyo, lumapit. Dahan-dahang itinaas ni Attorney Cardo ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Mang Tonyo. Pagkatapos ay napadpad ang kanyang tingin kay Aling Luz Viminda. Nagkunot ang kanyang noo. "Sino kayo?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay mahina at halos pabulong. "Pasensya na. Malabo na ang aking paningin at ang aking memorya ay minsan nang naging traidor." Lumapit si Aling Luz Viminda. Nakatayo siya ng matikas sa harap ng mesa, kahit na ang kanyang mga damit ay gusot at ang kanyang katawan ay payat. "Cardo," sabi niya, ang kanyang tinig ay malalim at may awtoridad. Isang tinig na matagal nang hindi niya ginagamit. "Hindi mo ba ako nakikilala?" Napatitig si Atty. Cardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Hinubad niya ang kanyang salamin at pinunasan ang mga ito. Muling ibinalik, tiningnan niya ng matagal ang mukha ni Aling Luz Viminda. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata. Isang matinding determinasyon, isang apoy ng pagkilala na tila nagbubukas ng isang lumang pinto sa kanyang isip. Ang, ang mga mata mo, bulong ni Ate Cardo. Ang kanyang kamay ay nanginginig. "Pamilyar ang mga mata mo. Parang nakita ko na ang mga matang yan sa isang tao sa nakaraan." Ngumiti si Aling Luz Viminda, isang malungkot, ngunit matamis na ngiti. "Ako ito, Cardo. Si Remedios Santiago." Sa mga salitang yon, tila isang kuryente ang dumaan sa katawan ni Atty. Cardo. Ang kanyang mukha ay naging putlang-putla at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay tumumba sa likod, ngunit hindi niya ito pinansin. Doña Remedios?" Halos hindi makapaniwalang bulong ni Atty. Cardo. "Hindi, imposible. Akala ko'y nawala ka na. Akala ko'y patay ka na." "Hindi pa," sagot ni Doña Remedios. Ang kanyang tinig ay matatag. "Buhay pa ako at bumalik ako para sa sentro. Panahon na para bumagsak ang pader ng kasinungalingan, Cardo. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan." Ang mga mata ni Atty. Cardo ay napuno ng luha, hindi lamang ng pagtataka, kundi ng pag-asa at ng isang matinding responsibilidad. Ang lihim na pamana, ang tiwala na ipinagkaloob sa kanya, 50 taon na ang nakararaan, ay muling nagliwanag. Si Doña Remedios Santiago, ang babaeng akala ng lahat ay nawala na, ay bumalik, hindi bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang isang matatag na tagapagbantay ng katarungan. Nanginginig ang mga kamay ni Atty. Ricardo Cardo Morales, hindi dahil sa katandaan, kundi sa lalim ng emosyong bumabalot sa kanya. Ang kanyang mukha ay halong pagkabigla, paghanga, at isang uri ng malalim na respeto na matagal nang natutulog. Sa kanyang harapan, nakatayo si Doña Remedios Santiago, ang babaeng akala niya ay matagal nang wala. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng pinakamahalagang lihim sa kanyang propesyonal na buhay. "Doña Remedios, ikaw nga. Ngunit paano? Akala ko'y matagal ka nang wala na," bulong ni Atty. Cardo. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, puno ng pagtataka. "Buhay ako, Cardo. Tulad ng dati. Mas matanda nga lang at mas maraming pinagdaanan," wika ni Doña Remedios na may bahid ng pait sa kanyang mga salita. Ang kanyang mga mata, bagamat lumabo na, ay nagtataglay pa rin ng pamilyar na kislap ng karunungan at pagkamaawain. Ngunit ang lahat ng ito, ang iyong pamana, ang sentro, patuloy na bulong ni Atty. Cardo. Ang kanyang tingin ay bumalik sa mga kulubot
at gusot na damit ni Aling Luz Viminda. Ito ang dahilan kung bakit ako bumalik. Ang sentro ay nasa panganib. Matatag na tugon ni Doña Remedios. Ang kanyang tinig ay may bigat ng nakaraan at determinasyon ng kasalukuyan. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang pagkabigla, muling nagbalik ang profesionalismo ni Atty. Cardo. Huminga siya ng malalim at nilingon si Mang Tonyo na nakatayo pa rin sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kagalakan para sa kanyang matagal nang kilala. Mang Tonyo, maaari po bang iwan niyo muna kami sandali? Pakiusap ni Ate Ricardo. Ang kanyang tinig ay tila bumalik sa dati nitong kaayusan. Mayroon kaming mahalagang bagay na pag-uusapan. Sumunod si Mang Tonyo, puno ng pag-asa, habang dahan-dahan niyang isinasara ang pintuan. Iniwan ang dalawa sa kanilang pribadong silid na puno ng mga alaala. Bumalik si Ate Cardo sa kanyang mesa. Ang mga mata niya'y muling naging matalim, bagamat may lumbay pa rin. Doña Remedios, dapat na nating tingnan ang mga dokumento, ang mga lihim na probisyon, ang panahon na matagal nating hinintay ay dumating na. Tumayo siya ng may kahirapan. Ang kanyang mga tuhod ay tila kumikirot sa bawat paggalaw. Naglakad siya patungo sa isang lumang estante ng libro na puno ng mga makakapal na bolyum ng batas. Sa likod ng isang hilera ng mga aklat na tila hindi na kailanman nagalaw, ipinindot niya ang isang mekanismo. May lumabas na mahinang lagitik at dahan-dahan bumukas ang bahagi ng pader. Inilalantad ang isang lumang ketsat na nababalutan na ng alikabok at sinulid ng gagamba. Halos isang siglo na ang tanda ng ket, at ang kanyang pagbukas ay sinabayan ng isang matinis na kalansing ng lumang mekanismo, tila isang hininga mula sa nakaraan. Nakalimutan na ata ng mundo ang pag-iral nito. Bulong ni Atty. Ricardo, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa mga dial. Ang kanyang mga daliri, bagamat may edad, ay may pamilyar na galaw, sanay sa mga lihim na kombinasyon. Isang huling click ang narinig at bumukas ang pintuan ng ket, nagpakita ng isang madilim at mabangong espasyo. Sa loob, mayroong ilang mahahalagang bagay, ngunit ang kanyang mga mata ay direktang napunta sa isang dilaw na sobre na ang kulay ay tila natutunaw na ng panahon. Ito ay may nakasulat na mga salita na tila binalot na ng mahabang paghihintay, huling habilin at testamento, Santiago family, lihim na probisyon. Kinuha niya ito ng may matinding pag-iingat. Tila ito ay isang napakamahalagang relikya na kailangan pang protektahan mula sa mga mata ng mundo. Inilatag niya ito sa mesa sa harap ni Doña Remedios at ang amoy ng luma, tuyong papel, ay kumalat sa silid. Ito, Doña Remedios, simula ni Ate Ricardo, ang kanyang tinig ay nagbago mula sa pagkabigla tungo sa isang malalim na profesionalismo. Ito ang iyong huling habilin at testamento na ginawa mo kasama ng iyong yumaong asawa, si Don Mateo, bago pa man itayo ang sentro. Isang dokumento na tila naghihintay lang ng tamang panahon upang muling makita ang liwanag. Dahan-dahan niyang binuksan ang dilaw na sobre. Lumabas ang isang serye ng mga papel na ang tinta ay kumupas na, ngunit ang bawat salita ay nanatiling malinaw at matalim. Ang mga dokumentong ito ay sinelyuhan at pinirmahan ng mga saksi at ng notaryo. Isang kasunduan na ginawa ng may buong puso at pag-asa, ngunit may sapat ding pag-iingat sa mga posibleng kasakiman ng tao. Naaalala mo pa, hindi ba, ang clausula ace na inilagay mo rito? Tanong ni Ate Ricardo, tumingin kay Doña Remedios na ang kanyang mukha ay puno ng matinding atensyon. Tumango si Doña Remedios, ang kanyang mga mata ay nanatiling tahimik, ngunit may matinding pagtataka. Ang probisyon na magliligtas sa Sentro Cardo, ang huling depensa. Tama, ani Ate Ricardo, tumango-tango. Nakasaad dito na ang sentro ng pamayanan ay itinatayo upang patuloy at walang hanggang maglingkod sa komunidad, partikular sa mga mahihirap at nangangailangan sa pamamagitan ng mga serbisyong walang bayad.
edukasyon, kalusugan, at kapakanan ng lipunan. Ito ang pundasyon, ang kaluluwa ng iyong pamana. At ang mahalagang bahagi, Doña Remedios, ang pinakamahalaga, diniinan ni Atty. Ricardo ang bawat salita. Ang kanyang boses ay tila nagiging mas malakas. Kung sakaling mayroong anumang pamahalaan o organisasyon na lalabag sa kondisyong ito sa pamamagitan ng pagkokomersyo, paniningil ng bayad, o pagtatanggal sa mga mahihirap, ang buong pagmamay-ari ng sentro at ng lupain ay direktang babalik sa iyo, Doña Remedios Santiago, o sa iyong itinalagang tagapagmana. Inilahad ni Atty. Ricardo ang legal document kay Doña Remedios. Ang kanyang pangalan, ang pirma niya, ang petsa ng pagkakagawa ng testamento, lahat ay nandoon, malinaw at hindi maitatanggi. Isang legal na tanikala na binuo upang protektahan ang kanyang pangarap. Lihim ang probisyong ito, Doña Remedios. Ito ay sa iyong utos, paliwanag ni Atty. Ricardo, upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang labanan sa korte at upang ang sentro ay umunlad batay sa tunay na kabutihang loob, hindi dahil sa takot sa batas. Nais mong maramdaman ng bawat isa na kusang loob ang paglilingkod, hindi dahil sa pamimilit. Nais kong ang pagmamahal sa kapwa ang maging pundasyon ng sentro, Cardo. Dagdag ni Doña Remedios, ang kanyang tinig ay malambing, ngunit may bahid ng kalungkutan. Hindi ang takot sa legal na aksyon. At alam kong may dahilan ka kung bakit ka nagtago sa likod ng pagkakakilanlan ni Aling Luz Viminda. Dugtong ni Atty. Ricardo na tila nagtatanong, bagamat mayroon na siyang ideya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Doña Remedios. Oo, Cardo. Matapos akong mawalan ng halos lahat ng aking kayamanan dahil sa isang malalim na pagkakamali ng mga pinagkatiwalaan ko, na pagpasyahan kong mas mabuti kung ako ay mananatiling malayo sa kapangyarihan at kasikatan. Nais kong masubaybayan ang sentro nang walang pagtatangi, nang walang impluensya ng aking pangalan. Nais kong makita kung paano ito lalago, kung paano ito maglilingkod, nang hindi dahil sa aking presensya o posisyon. Sa likod ng pagiging si Aling Luz Viminda, nakita ko ang lahat, ang mga ngiti, ang mga luha, ang mga pagbabago. Ang sentro ay dati buhay, ngunit ngayon, pinapatay na nila. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi ng sakit, pagkadismaya, at isang matinding determinasyon. Ang aking pangako kay Mateo, hindi ko hahayaang mawala, Cardo. Hindi ko hahayaang mabago ang diwa ng sentro. Kailangan itong bumalik sa mga taong nangangailangan nito. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Kung gayon, sabi ni Atty. Ricardo, ang kanyang tinig ay muling naging matatag at puno ng pag-asa. Panahon na para umaksyon. Handa na ang lahat ng ebidensya. Ang lahat ng kailangan ay ang paglabag sa kondisyon. At malinaw na nilabag ito ni Mayor Freddy. Kailangan na lang natin ang tamang oras at tamang lugar para ilantad ang katotohanan. Nais kong marinig ng buong balayan ang katotohanan. Wika ni Doña Remedios, ang kanyang tingin ay matalim. Ang kanyang pag-upo ay tila lalong tumikas. Nais kong marinig ito ng mga taong inaapakan, ng mga taong pinagtabuyan mula sa sentro. At higit sa lahat, ni Mayor Freddy, hindi ito magiging isang tahimik na legal na proseso sa likod ng mga saradong pinto. Gusto kong maging isang malaking pagbubunyag, Cardo. Isang aral, isang pagpapakita kung ano ang mangyayari sa mga taong gumagamit ng kanilang posisyon para sa sariling interes at yumurak sa tiwala ng bayan. Kung gayon, isang pampublikong kaganapan, ani Atty. Ricardo, ngumiti. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay lumalim. Mayroong paparating na grand reopening ni Mayor Freddy para sa Balayan Modern Centro, kung saan niya formal na iaanunsyo ang lahat ng pagbabago ang kanyang tagumpay.
Iyon ang perpektong oras, Doña Remedios. Ang pagbagsak ng kanyang pagmamayabang ay magiging mas matindi sa araw ng kanyang pagdiriwang. Saka natin ibabagsak ang kanilang balwarte. Sabi ni Doña Remedios, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matinding pagpapasya. Ihanda mo ang lahat ng kinakailangang dokumento, Cardo, at tiyakin mong walang makakapigil sa atin, kahit pa ang mismong mayor. Asahan mo, Doña Remedios, tugon ni Ati Cardo, na may panibagong lakas na tila bumalik ang kanyang kabataan. Ang batas ay panig sa atin, ang katarungan ay mananaig, at ang balayan ay muling makikita ang tunay na diwa ng sentro. Samantala, sa sentro, na ngayoy abala sa mga huling paghahanda para sa nalalapit na grand reopening, si Mayor Freddy de la Cruz ay lumulutang sa ulap ng kanyang tagumpay. Ang bawat sulok ng gusali ay binago na. Ang dating silidaklatan ay naging isang makintab na business lounge na may mga mamahaling kasangkapan at Wi-Fi hotspot. Ang dating maliit na klinika ay ngayoy isang spa and wellness center na puno ng mga aromatikong amoy at private treatment rooms. At ang dating soup kitchen ay isang gourmet cafe na may mga modernong kagamitan at barista na may husay. Pinaniniwalaan niya na ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay, ang magiging simula ng kanyang walang humpay na pagtaas sa politika. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang bagong sentro, ang kanyang mga kamay ay nasa baywang, ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamayabang at matinding kumpiyansa. Nag-i-inspeksyon siya sa bawat detalye, mula sa pagkakapwesto ng mga silya hanggang sa kulay ng kurtina. Walang makakapigil sa atin, Ricky. Sabi niya sa kanyang aide, si Ricky, na abala sa pag-aayos ng mga dekorasyon para sa malaking araw. Ang balayan ay magiging modelo ng pag-unlad at modernisasyon. At ako ang magiging arkitekto ng lahat ng ito. Ang aking pangalan ay mauukit sa kasaysayan ng balayan. Tama po kayo, Mayor. Sagot ni Ricky, na may bahid ng pagkainggit sa tagumpay ng kanyang amo. Ang mga mahihirap, sino ba ang nangangailangan sa kanila sa isang modernong bayan? Sila ang pampabigat. Ngayon, ang mga mayayaman at mga negosyante ang magdadala ng progreso. Ang mga profit ang magpapatakbo sa balayan, hindi ang kawanggawa. Tumpak, tumango si Freddy. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang mga petition at mga rally ay parang alikabok lang sa hangin. Mawawala rin iyon. Ang importante, malinis ang ating imahe at ang ating mga proyekto ay patuloy na umuusad. Sino ba ang maglalakas loob na kumwestiyon sa akin? Ako ang alkalde. Ako ang batas. Wala silang laban. Ang kanilang mga tinig ay hindi maririnig sa gitna ng ingay ng pag-unlad. Siya ay bulag sa katotohanan, nalulunod sa kanyang sariling pagmamayabang at kapangyarihan. Hindi niya batid na sa likod ng kanyang mga pader ng kapangyarihan at pag-aangkin. Isang tahimik na bulkan ang nagising, handang sumabog at ilantad ang lahat ng kanyang kasinungalingan sa pinakamalaking pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paglalaro at ang kanyang araw ay malapit nang dumating. Ang entablado ay handa na para sa pinakamalaking drama na masasaksihan ng balayan. Isang drama na magpapabago sa kinabukasan ng bayan at magtuturo ng isang mahalagang aral tungkol sa tunay na halaga ng kabutihan at serbisyo. Ang malaking araw ng grand reopening ng Balayan Modern Centro ay sumapit at ang buong bayan ay tila nabalot sa isang kakaibang halo ng pagtataka at pagdiriwang. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng buong ningning, ngunit sa loob ng sentro, ang mga ilaw na kumikislap at ang malakas na musika ay tila nagtatago ng isang mas malalim na anino. Ang dating tahanan ng pag-asa ay ngayon naging entablado ng pagmamayabang, isang pook kung saan ang kahirapan ay pinalitan ng komersyo at ang bayanihan ay pinalitan ng kita. Sa loob ng sentro, na ngayon halos hindi na makilala sa bago nitong anyo, ang mga makintab na sahig, ang mga chandeliers na kumikinang,
Ang mga pader na may modernong disenyo. Isang malaking entablado ang inihanda. Puno ito ng mga bulaklak, mga makukulay na banderitas, at isang malaking OLED screen na nagpapakita ng mga larawan ng bagong balayan. Nakaupo sa mga unahang hilera ang mga maimpluwensyang personalidad, mga kongresista, mga alkalde ng kalapit bayan, mga kilalang negosyante, at ang mga miyembro ng media na may hawak na mga mikropono at kamera. Sa likod naman, malayo sa entablado, nakatayo ang daan-daang residente ng balayan, ang mga ordinaryong mamamayan na tila nanonood lamang ng isang dula. Ang kanilang mga mukha ay puno ng iba't ibang emosyon, pagdududa, pag-asa, at matinding pagkabahala. Si Mayor Alfredo Freddy de la Cruz, sa kanyang mamahaling barong Tagalog, ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtitiwala sa sarili, ang kanyang ngiti ay malawak at kumikinang sa ilalim ng mga spotlights. Hawak niya ang isang mikropono, ang kanyang tinig ay malakas at puno ng kapangyarihan habang nagsasalita sa madla. Mga minamahal kong kababayan, mga kagalang-galang na bisita, isang karangalan po para sa akin na iharap sa inyo ngayon ang bunga ng ating pagtutulungan, ang simbolo ng ating ambisyon, ang Balayan Modern Sentro. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa bawat sulok ng gusali. Sa loob ng 50 taon, ang sentro ay naging saksi sa ating kasaysayan. Ngunit ngayon, ito ay magiging tagapaghatid ng ating kinabukasan ng isang mas maunlad, mas moderno, at mas progresibong balayan. Ang mga nasa unahan ay nagpalakpakan ng buong sigla. Ang tunog ng kanilang mga palad ay tila umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bulwagan. Ipinagpatuloy ni Freddy ang kanyang pagtatalumpati, pinupuri ang kanyang sariling pananaw at tapang na baguhin ang nakasanayan. Ibinida niya ang mga bagong facilities, ang gourmet cafe, ang wellness spa, ang mga co-working spaces na pawang nagpapahiwatig ng kanyang pag-aangkin sa proyekto. Hindi na tayo magiging bayan ng kahirapan. Hindi na tayo magiging bayan ng pagkaiwan. Sa aking pamumuno, ang balayan ay sisikat. Ang balayan ay uunlad. At ito, ang sentro na ito, ang magiging simbolo ng ating tagumpay. Nagkaroon ng mas malakas na palakpakan at sa likod ng entablado, dahan-dahan nang inilabas ang isang malaking red ribbon at isang pares ng gininto ang gunting, handa na para sa formal na pagbubukas. Ang lahat ng mata ay nakatutok kay Freddy, na ngayoy naglalakad patungo sa ribbon. Ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Ito na ang kanyang sandali ng pagtatagumpay. Ito na ang kanyang pamana. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang gunting, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Mula sa likuran ng entablado, sa isang pintuan na tila nakatago sa paningin ng marami, ay biglang lumabas ang isang matandang lalaki. Payat siya at may baluktot na likod. Ang kanyang buhok ay puti na parang niebe at ang kanyang mga mata ay halos nakukubli sa mga kakapal na salamin. Siya ay si Attorney Ricardo Cardo Morales. Hawak niya ang isang lumang briefcase na gawa sa balat na tila puno ng mga mabibigat na lihim. Biglang namatay ang nangiti sa mukha ni Freddy. Nagulat siya. Ang kanyang mga security aid ay mabilis na kumilos. Sumusubok na harangin ang matanda. "Sino ka, Lolo? Hindi ka pwedeng umakyat diyan. Bawal ang mga kung sino-sino lang sa entablado." Sabi ng isang gwardya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ngunit si Atty. Cardo ay hindi natinag. Sa kabila ng kanyang katandaan, mayroon siyang kakaibang determinasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang tinig ay matatag at malinaw. Sa kabila ng ingay ng bulwagan, "Ako ay isang mamamayan at mayroon akong mahalagang anunsyo na kailangang marinig ng lahat ng naririto. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin." Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga kamera ng media ay mabilis na umikot.
patungo sa kanya na interesado sa biglaang pangyayari. Nakita ng mga reporter ang posibilidad ng isang istorya. Ang mga opisyal at negosyante ay nagsimulang magtanungan sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Napakagatlabi si Freddy. Hindi niya gustong maging gulo ang kanyang pagdiriwang. Naisip niya na baka isang baliw lang ang matanda. Hayaan niyo siyang makapagsalita, sabi niya sa kanyang mga gwardya, pilit nang umingiti. Kung ano man ang gusto niyang sabihin, kailangan niyang marinig ang kanyang boses. Malugod tayong tumatanggap ng lahat dito sa Balayan Modern Centro. Ang kanyang ngisi ay pilit, ngunit mayroon siyang pagnanais na matapos agad ang gulong ito. Pinayagan si Atty. Cardo na makalapit sa mikropono. Inilatag niya ang kanyang lumang briefcase sa mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malalim na bulong sa gitna ng katahimikan na unti-unting bumabalot sa bulwagan. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang salamin at tiningnan ng lahat ng naroroon. Ang kanyang mga mata, bagamat lumabo, ay may kislap ng lumang karunungan at isang bagong tatag. Magandang araw po sa inyong lahat. Simula ni Atty. Cardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Ako po si Atty. Ricardo Morales at sa loob ng 50 taon, ako po ang legal na tagapayo ng pamilya Santiago. Nandito po ako ngayon para sa isang napakahalagang anunsyo tungkol sa sentro ng pamayanan na ito. Isang anunsyo tungkol sa tunay na pagmamay-ari ng lupain at gusaling ito. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Nagsimulang mag-react ang mga miyembro ng media, nag-aabot ng kanilang mga mikropono. Si Freddy ay nakatayo sa tabi, ang kanyang ngiti ay tuluyang nawala, napalitan ng pagkunot ng noo at matinding pagkalito. Ano ang pinagsasasabi ng matandang ito? Bulong niya sa kanyang aid. Mayroon po akong naririto na mga dokumento, mga legal na kasunduan, at mga testamento na magpapatunay sa aking sinasabi. Patuloy ni Atty. Cardo, binuksan ang kanyang briefcase at inilabas ang isang dilaw na sobre. Ngunit bago ko ilahad ang mga ito, nais kong ipakilala sa inyo ang isang napakahalagang saksi. Ang tao na may pinakamalalim na karapatan at pagmamay-ari sa sentro ng pamayanan. Sa mga salitang yon, ang lahat ng mata ay umikot patungo sa likuran, sa pintuan na pinanggalingan ni Atty. Cardo. Mula sa madilim na bahagi, dahan-dahang lumabas ang isang figura. Si Aling Luz Biminda. Nakasuot pa rin siya ng kanyang lumang damit, ang kanyang buhok ay gusot, at ang kanyang mga mata ay tila nakayuko. Ngunit sa bawat hakbang niya, mayroon siyang kakaibang dignidad na tila hindi nababasa sa kanyang panlabas na anyo. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Ang iba ay nagtatanong kung bakit may isang pulubi na umaakyat sa entablado sa gitna ng isang grandeng pagdiriwang. Ang mga guwardiya ni Freddy ay muling kumilos, sinubukang harangin si Aling Luz Biminda. Hoy Lolo, bumaba kayo diyan. Hindi kayo kasama sa programa. Ngunit bago pa man nila mahawakan si Aling Luz Biminda, isang bagay ang nangyari. Mula sa mga taong nasa likod, lumabas si Clara na may matinding determinasyon sa kanyang mukha. Kasama niya si Mang Tonyo na kahit nanginginig ay matapang na humarang sa mga gwardya. Huwag ninyo siyang saktan, may karapatan siyang umakyat. Sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ang ilang ordinaryong mamamayan na nasasaksihan ng pang-aapi ay mabilis na tumayo at bumuo ng isang pader. Sa paligid ni Aling Luz Biminda, pinoprotektahan siya mula sa mga gwardya. Dahil sa kaguluhan at sa presensya ng media, napilitan ng mga gwardya na umatras. Dahan-dahan, sa bawat hakbang na tila napakabigat, umakyat si Aling Luz Biminda sa entablado. Ang mga ilaw ng spotlight ay tumama sa kanya, nagpapakita ng kanyang lumang damit at kulubot na balat. Ang kanyang mga mata ay tahimik pa rin, ngunit mayroong isang bagay sa kanila na tila naghihintay ng tamang oras. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng matinding sikat ng ilaw, tumigil si Aling Luz Biminda
Huminga siya ng malalim. Saka, sa isang galaw na tila nagpapalit ng kanyang buong pagkatao, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang lumang damit. Kinuha niya ang isang lumang panyo na may borda ng bulaklak na halos kumupas na. Dahan-dahan, buong pag-iingat, inumpisahan niyang punasan ang kanyang mukha. Pinunasan ng alikabok, ang bahid ng putik, ang mga bakas ng luha, at ang mga taon ng pagpapanggap. Habang pinupunasan niya ang kanyang mukha, tila mayroong mahika ang nangyari. Ang mga linya ng pagod ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang kakaibang kagandahan na tila hindi nalalanta sa paglipas ng panahon. Ang kanyang mga mata, na dati mukhang pagod at malabo, ay ngayoy kumikinang sa isang matalim at matatag na tingin. Ang kanyang balat, na dati kulubot at maitim, ay ngayoy nagpakita ng isang kakaibang kinang. Tumaas siya ng tuwid. Ang kanyang balikat ay tila lumalaki. Ang kanyang tindig ay matikas at puno ng kapangyarihan. Wala na ang aling Luz Biminda na pulubi. Ang nakatayo sa entablado ay isang babaeng may malalim na kasaysayan. Isang babaeng may kapangyarihan. Ang lahat ng tao ay nabigla. Ang mga bulungan ay tuluyang nawala. Napalitan ng isang malalim na katahimikan. Ang mga mikropono at kamera ay patuloy na nakatutok, ngunit ang lahat ay tila hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Mga kaibigan, mga mamamayan ng balayan, sigaw ni Atty. Cardo. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng pagtatagumpay. Nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na nagmamay-ari, ang tunay na nagtatag, at ang tunay na puso ng sentro ng pamayanan na ito. Walang iba kundi si Doña Remedios Santiago. Isang malakas na alon ng pagkabigla at pagtataka ang bumalot sa buong sentro. Ang mga negosyante ay nagsimulang magbulungan, ang mga opisyal ay nagtatanungan, at ang mga residente ng balayan ay hindi makapaniwala. Si Freddy, na nakatayo malapit sa red ribbon, ay namutla. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig at nasasaksihan. Santiago, imposible, patay na siya. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tumingin si Doña Remedios kay Freddy, isang tingin na puno ng kasaysayan, ng paghatol at ng isang matinding kapangyarihan. Naglakad siya patungo sa mikropono at sa isang galaw, inabot niya ito. Ang kanyang tinig, bagamat may edad na, ay malalim, matatag at puno ng awtoridad na tila nagmumula sa kaibuturan ng panahon. Tama ang narinig ninyo, wika ni Doña Remedios. Ang kanyang tingin ay lumibot sa lahat ng naroroon, ngunit nanatili ang kanyang focus kay Freddy. Ako si Remedios Santiago, ang nagtatag at nagbigay ng lupain na ito at ng sentro ng pamayanan sa bayan ng Balayan. 50 taon na ang nakakaraan. At ako ang nasa likod ng bawat sulok, sa bawat alaala, sa bawat pangako na binuo rito. Kinuha niya ang dilaw na sobre na hawak ni Atty. Cardo. Binuksan niya ito at lumabas ang mga lumang dokumento. Nakalimutan na ata ng kasalukuyang pamunuan ang tunay na layunin ng sentro. Ngunit ako, hindi ko kailanman nakalimutan. Itinaas niya ang isang lumang pahina na ang tinta ay kumupas na, ngunit ang bawat salita ay nanatiling malinaw. Nakasaad sa aking huling habilin at testamento. Simula ni Doña Remedios, ang kanyang tinig ay lalong lumalakas at tumatatag, na ang sentro ng pamayanan ay itinatayo upang patuloy at walang hanggang maglingkod sa komunidad, partikular sa mga mahihirap at nangangailangan, sa pamamagitan ng mga serbisyong walang bayad, edukasyon, kalusugan, at kapakanan ng lipunan. Ito ang pundasyon. Ito ang kaluluwa ng sentro. Huminto siya sandali. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Freddy, na ngayoy tila bumagsak na ang mundo. At nakasaad din, patuloy ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay tila isang martilyo
na tumatama sa bawat salita, na kung sakaling mayroong anumang pamahalaan o organisasyon na lalabag sa kondisyong ito sa pamamagitan ng pagkokomersyo, paniningil ng bayad, o pagtatanggal sa mga mahihirap, ang buong pagmamay-ari ng sentro at ng lupain ay direktang babalik sa akin, Doña Remedios Santiago, o sa aking itinalagang tagapagmana. Ang bawat salita ay tila isang bomba na sumasabog sa bulwagan. Ang katahimikan ay sinundan ng isang malakas na bulungan ng pagkabigla at pag-unawa. Nagsimulang magtanungan ang mga tao, ang mga reporter ay mabilis na nagtatype sa kanilang mga aparato. Si Freddy ay nakatayo pa rin, ang kanyang mukha ay putlang-putla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila nakakita ng multo. Ang kanyang pangarap, ang kanyang pagmamayabang, ang kanyang buong mundo ay ngayoy gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Sa lahat ng pagbabagong ginawa ninyo, Mayor de la Cruz, ani Doña Remedios, ang kanyang tinig ay bumalik sa isang kalmado, ngunit matinding tono. Sa bawat serbisyo na inyong pinagkakitaan, sa bawat mahirap na inyong ipinagtabuyan, at sa bawat pangarap na inyong niyurakan, malinaw na nilabag ninyo ang kondisyon ng pagmamay-ari ng sentro. Sa makatuwid, ayon sa batas, at ayon sa aking huling habilin at testamento, ang lahat ng karapatan at pagmamay-ari ng sentro ng pamayanan na ito ay muling bumalik sa akin. Ang sentro ay hindi sa inyo, Mayor Freddy. Ito ay para sa taong bayan. Ito ay para sa mga mahihirap. At mula ngayon, babalik ito sa tunay nitong layunin. Ang huling salita ni Doña Remedios ay tila isang huling putok na nagwasak sa lahat. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan, hindi na palakpak ng pagdiriwang, kundi ng pagtatagumpay at katarungan. Ang mga gwardiya ni Freddy ay tila nawalan ng kapangyarihan. Ang mga opisyal ay nagtitinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkabahala. Ang entablado na inihanda para sa tagumpay ni Freddy ay naging entablado ng kanyang pagbagsak. Ang balayan ay nasaksihan ang isang malaking pagbubunyag, isang pagbubunyag na magpapabago sa kasaysayan ng bayan magpakailanman. Ang malaking pagbubunyag ni Doña Remedios Santiago ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng selebrasyon, nagdulot ng isang malaking pagyanig sa buong sentro ng pamayanan. Ang dating engranding entablado na inihanda para sa pagtatagumpay ni Mayor Alfredo Freddy de la Cruz ay ngayoy naging puok ng kanyang pagbagsak. Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan ay unti-unting napalitan ng isang malalim na bulungan na mabilis na naging ingay ng pagkabigla, pagkadismaya, at matinding galit. Si Freddy, na namumutla pa rin, ay pilit na bumalik sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi! Imposible! Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang sentro ay pag-aari ng bayan. Ako ang mayor. Walang sino man ang makakapagsabi na hindi ito sa atin. Pilit niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagtanggi. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw-galaw sa ere. Tila sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa isang hindi nakikitang kaaway. Ito ay isang paninira. Isang gawa-gawa lamang. Sino ba ang matandang yan? Isa lamang siyang, isang matanda na nalilito. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagdadahilan, lumapit si Attorney Ricardo Morales. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng dignidad. Hawak niya ang dilaw na sobre na naglalaman ng mga dokumento at isa-isa niya itong inilatag sa podium sa harap ng mikropono at ng mga lumalapit na reporter. Hindi siya nalilito, Mayor de la Cruz. Matatag na wika ni Attorney Ricardo. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng awtoridad. Ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay batay sa batas at sa isang legal na kasunduan na ginawa 50 taon na ang nakaraan. Narito ang mga orihinal na titulo ng lupa, ang testamento ni Doña Remedios Santiago at ang affidavit ng mga saksi.
Ang lahat ay nakatatak at pinirmahan ng kinikilalang notaryo. Ang lahat ng pagbabago na ginawa ninyo sa sentro ay malinaw na paglabag sa klausula na nagpoprotekta sa orihinal na layunin nito. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa mikropono. Ang kanilang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng mga larawan. Mayor de la Cruz, ano ang masasabi ninyo sa mga ebidensyang ito? Totoo ba na inabuso ninyo ang pondo ng bayan para sa sarili ninyong interes? Nilinlang niyo ba ang mga mamamayan ng balayan? Sunod-sunod ang mga tanong, at si Freddy ay tila nahihilo sa biglaang atake. Ang kanyang mga eyed ay nagsimulang magtakbuhan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Mabilis na napalibutan ng mga reporter si Freddy. Ang kanilang mga mikropono ay halos dumikit na sa kanyang mukha. Pinagpapawisan siya ng malamig. Ang kanyang boses ay tila nauubusan na ng lakas. Hindi ko ito alam. Ang mga nakaraang mayor ang nagbigay sa akin ng go signal. Wala akong ginawang mali. Ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay pinakamabuti para sa bayan. Ngunit ang kanyang mga dahilan ay tila mga basag na tunog sa gitna ng kaguluhan. Sa isang iglap, gumuho ang kanyang mundo. Ang pagmamayabang, ang kumpiyansa, ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo para sa kanyang karera sa politika ay nawala na parang bula. Ang kanyang pagtatapos ng termino bilang alkalde ay hindi na isang katanungan, kundi isang katotohanan. Hindi lamang iyon, kundi ang posibilidad ng pagkakakulong ay tila nakabaybay na sa kanyang kinabukasan. Ang balita ay mabilis na lumabas sa mga live broadcast at sa mga social media platforms. Ang iskandalo ng Balayan Modern Centro ay naging pambansang usapin, pinag-uusapan sa bawat kanto, sa bawat tahanan. Ang bawat mamamayan ng Balayan ay nabigla sa mga pangyayari. Ang pagkabigla ay sinundan ng isang malalim na pag-unawa at pagkatapos, isang matinding paghanga para kay Doña Remedios Santiago, ang dating Aling Luz Biminda na madalas nilang pinagdaraanan lamang o kaya'y binibigyan ng barya ng walang labis na pag-iisip ay hindi pala isang simpleng pulubi. Siya ang tunay na may-ari ng sentro, ang taong nagbigay ng kanyang yaman para sa kapakanan ng lahat. Diyos ko, hindi ko akalain. Bulong ng isang matandang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ilang beses ko siyang nadaanan, binigyan ng barya, at hindi ko man lang naisip na siya pala ang dahilan kung bakit kami nagkaroon ng sentro. Nakakahiya ang ginawa namin kay Doña Remedios. Dagdag ng isang binata na dating naging kabilang sa mga nagtaboy kay Aling Luz Biminda. Binastos namin siya, pinagsabihan, pero siya pala ang tunay na katarungan. Ang galit sa pagtatago ni Freddy at sa kanyang kasakiman ay mabilis na kumalat. Ang mga taong dati sumusuporta sa kanya ay ngayoy lumalayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya. Si Clara at Mang Tonyo ay nakatayo sa isang gilid. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagtatagumpay. Ang kanilang pananampalataya sa katotohanan ay nagbunga. Hindi ko akalain na makikita ko pa ito sa buhay ko. Bulong ni Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Doña Remedios. Ang Doña Remedios na kilala ko ay bumalik. Nakita mo, Mang Tonyo, ang katotohanan ay lalabas din, wika ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. At ang hustisya ay mananaig. Hindi nagtagal. Ang mga opisyal ng gobyerno ay naglabas ng formal na pahayag. Si Mayor Alfredo Freddy de la Cruz ay agad na sinuspinde mula sa kanyang pwesto at isang formal na investigasyon ang isinagawa upang tingnan ang kanyang paggamit ng pondo ng bayan at ang posibleng korupsyon sa pagbabago ng sentro. Ang lahat ng proyekto na nauugnay sa Balayan Modern Centro ay agad na ipinatigil. Ang mga mamumuhunan na dati nag-uunahan sa pagbibigay ng suporta ay mabilis na umurong. Ang kanilang mga pangako ay nawala na parang bula. Ang pangalan ni Freddy, na dati binibigkas ng may paghanga,
ay ngayoy binibigkas ng may pagkasuklam at pagdismaya. Ang sentro, na dati simbolo ng kanyang ambisyon, ay naging patunay ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, muling humakbang si Doña Remedios Santiago sa mikropono. Ang ingay ng mga reporter at ang bulungan ng mga tao ay unti-unting nawala at ang lahat ay nakatutok sa kanya. Naghihintay ng bawat salita. Hindi siya naglabas ng galit, hindi siya nagpakita ng paghihiganti. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na kalungkutan, ngunit may kasamang malakas na pag-asa. Mga minamahal kong kababayan, simula ni Doña Remedios, ang kanyang tinig ay malalim at may kapangyarihan. Hindi ako bumalik upang maghiganti. Hindi ako bumalik upang sirain ang sinuman. Bumalik ako upang ipaalala sa ating lahat ang tunay na halaga ng sentro ng pamayanan. Ang sentro na ito ay hindi lamang isang gusali na gawa sa bato at semento. Ang sentro ay isang simbolo. Patuloy niya, ang kanyang tingin ay lumibot sa mga mukha ng mga mamamayan, isang simbolo ng pag-asa, ng pag-ibig, ng bayanihan. Ito ay itinayo upang maging kanlungan ng mga nangangailangan, upang magbigay ng edukasyon sa mga kabataan, ng lunas sa mga may sakit, at ng pagkain sa mga nagugutom. Ito ay itinayo sa alaala ng aking asawa, na ang puso ay puno ng pagmamahal sa balayan at sa kanyang mga mamamayan. At ang puso ng sentro, ang kanyang kaluluwa, ay ang paglilingkod ng walang bayad, ang pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang bawat isa ay tila nakikinig. Ang kanilang mga puso ay tila nakikiayon sa bawat salita niya. Ang kapangyarihan, ang kayamanan, ay maaaring magdulot ng panandaliang pag-unlad. Wika ni Doña Remedios, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon sa mga opisyal at negosyante na dating di nakikipagsabwatan kay Freddy. Ngunit ang tunay na pag-unlad ng isang bayan ay nasa puso ng kanyang mga mamamayan. Nasa kakayahan nating magmalasakit sa isa't isa, ang magbigay ng tulong sa mga mahihirap, at ang ipagtanggol ang katotohanan at katarungan. Ang sentro na ito ay muling magiging tahanan ng pag-asa, matatag niyang proklama. Muling maglilingkod sa mga nangangailangan. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakapagsira sa kanyang diwa. Ang sentro ay hindi pag-aari ng iilang mayayaman. Hindi rin ito pag-aari ng sinumang opisyal. Ito ay pag-aari ng lahat ng mamamayan ng balayan. Ito ay isang paalala na sa huli, ang pagmamahal at paglilingkod ang tunay na pundasyon ng isang maunlad at makataong bayan. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, isang malakas at matinding palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong sentro. Hindi ito ang pilit na palakpak ng mga opisyal, kundi ang taus-pusong pagpapahalaga ng mga mamamayan na muling nakakita ng pag-asa. Si Doña Remedios, na dati isang anino sa kanilang gitna, ay ngayon naging isang tanglaw, nagpapakita ng liwanag sa madilim na kabanata ng balayan. Ang kanyang pagdating ay hindi lamang nagbalik ng sentro, kundi nagbalik din ng dangal at pag-asa sa puso ng mga mamamayan nito. Ang pagbagsak ni Freddy ay ang simula ng isang bagong bukang liwayway para sa balayan, isang bukang liwayway na sinindihan ng katotohanan at kabutihang loob. Ang malakas na palakpakan ay umaling-awngaw sa buong sentro ng pamayanan. Isang tunog na hindi lamang ng pagtatagumpay, kundi ng pagtubos. Ang ilaw ng bukang liwayway ay tila hindi na mula sa araw lamang, kundi mula sa bawat pusong muling umasa. Si Mayor Freddy de la Cruz, kasama ng kanyang mga kasabwat, ay pilit na inalis sa bulwagan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at pagkabigo. Ang kanilang pagbagsak ay naging simula ng isang paglilinis sa balayan. Habang unti-unting lumilisan ang mga tao, naiwan si Doña Remedios sa entablado kasama si Atty. Cardo at Clara. Nakita niya ang mga mata ni Clara, puno ng paghanga at pag-asa.
Lumapit si Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Doña Remedios, maraming salamat po. Hindi ko po akalain na makikita ko pa ang ganitong hustisya. Ngumiti si Doña Remedios, isang ngiting puno ng karunungan at pagod. Kailangan lang ng katotohanan ng tamang oras upang mailahad, Clara. At ang tapang ng mga tulad mo na naniniwala sa tama ang siyang nagpapatibay sa akin. Nilingon niya si Atty. Cardo na ngayon ay tila nawalan na ng bigat sa kanyang balikat. Cardo, marami pa tayong kailangang gawin. Handa na ako, Doña Remedios. Mas handa kaysa kailanman. Tugon ni Ataryokor. Cardo, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa panibagong lakas. Ang sumunod na mga linggo ay naging abala sa balayan. Ang sentro ng pamayanan ay nagsimulang dumaan sa isang bagong yugto ng pagbabago. Hindi na ng modernisasyon na puno ng kasakiman, kundi ng pagbabalik sa kanyang tunay na kaluluwa. Nauna sa lahat, ipinahayag ni Doña Remedios ang kanyang desisyon na hindi direktang pangasiwaan ng sentro. Ang sentro ay hindi dapat nakasalalay sa isang tao lamang. Paliwanag niya kay Atty. Wantokongwa, Cardo at Clara isang umaga, habang sila'y nag-aalmusal sa isang simpleng kainan. Nais kong maging matatag ang kanyang pundasyon, kahit pawala na ako. Nais kong maging tunay itong pag-aari ng komunidad. Kaya naman, sa ilalim ng gabay ni Atty. Cardo Morales, itinatag ang isang bagong non-profit organization na pinangalan ng Puso ng Balayan Foundation. Puso ng Balayan, Heart of Balayan. Ang layunin nito ay maging tagapamahala at tagapagbantay ng sentro ng pamayanan na may matibay na charter na nagbibigay diin sa transparency, pananagutan, at ang walang sawang paglilingkod sa mga mahihirap. Si Atty. Cardo, bagamat may edad na, ay ginamit ang kanyang huling lakas at katalinuhan upang siguruhin ang lahat ng legal na aspeto. Tinitiyak na ang sentro ay hindi na muling magiging biktima ng anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang pinakamalaking sorpresa ay ang pag-imbita ni Doña Remedios kay Clara upang sumali sa executive board ng Puso ng Balayan Foundation. Clara, nakita ko ang iyong tapang, ang iyong passion at ang iyong malinis na puso. Wika ni Doña Remedios. Ikaw ang kinabukasan ng sentro. Ang iyong kabataan at idealism ay ang magiging ilaw na magpapatuloy sa kanyang diwa. Natulala si Clara, hindi makapaniwala. Ako po? Ngunit, sino po ako para sa ganoon kalaking responsibilidad? Ngumiti si Doña Remedios. Hindi ito tungkol sa kung sino ka noon, Clara, kundi sa kung sino ka ngayon at kung ano ang kaya mong maging. Ang iyong karanasan sa social work, ang iyong pakikipaglaban para sa katarungan, ito ang tunay na kwalifikasyon. Ikaw ang magiging boses ng mga nangangailangan sa bagong sentro. Sa ilalim ng pamumuno ni Clara at gabay ni Atty. Cardo, muling nabuhay ang sentro. Ang mga glass panels at mga sleek na disenyo ni Freddy ay dahan-dahang tinanggal. Ang mga dating silid-aklatan, klinika at soup kitchen ay muling ibinalik at mas pinaganda pa. Hindi na lamang ito isang simpleng lugar para sa mga mahihirap. Ito ay naging isang sentro ng tunay na pag-unlad ng komunidad. Nagdagdag ng mga vocational training programs para sa mga kabataan at matatanda, mobile clinics na lumalabas sa mga barangay, at isang community garden sa likuran na nagbibigay ng sariwang gulay para sa soup kitchen. Ang dating mga pader na naghihiwalay sa mga tao ay ngayon naging bukas na mga pinto, nag-aanyaya sa lahat na lumapit. Ang tawanan ng mga bata, ang bulungan ng mga matatanda na nagbabasa ng libro, at ang amoy ng mainit na lugaw ay muling bumalik, mas masigla kaysa dati. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, mayroong isang bagay na nanatiling hindi nagbago, isang presensya na nagpapatunay sa kanyang bagong simula. Si Doña Remedios Santiago, sa kabila ng kanyang muling paglitaw bilang isang mayaman at kinikilalang babae,
ay hindi kailanman bumalik sa kanyang dating marangyang pamumuhay. Hindi na niya sinuot ang mga mamahaling barot saya o bumalik sa malalaking mansyon. Sa halip, araw-araw, matapos ang kanyang umagang pagdarasal, ay matatagpuan siya sa kanyang bagong pwesto. Hindi na bilang isang pulubi na nakaupo sa isang madilim na sulok, kundi sa isang maliit na bangko na gawa sa kahoy, malapit sa main entrance ng sentro. Suot niya ang isang malinis, ngunit simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng katahimikan at ng isang malalim na kapayapaan. Ang mga mata niya'y hindi na puno ng pagkabahala, kundi ng pagmamahal at pag-unawa. Dito siya umupo, hindi upang mag-utos o mangasiwa, kundi upang magmasid, upang pakinggan, upang magbigay ng ngiti. Sa bawat umaga, marami ang lumapit sa kanya. Ang mga matatanda na dati binigyan niya ng barya, ngayoy lumalapit upang magbigay ng pasasalamat. Ang mga bata na dati kinasabihan siya, ngayoy lumalapit upang magbigay ng bulaklak. Ang mga mukha na dati puno ng pagdududa, ngayoy puno ng paggalang at pagmamahal. Siya ay naging isang living legend, isang matandang babae na nakasaksi sa kasaysayan. At ang kanyang presensya ay tila isang balwarte laban sa anumang posibleng pagbabago sa kaluluwa ng sentro. Aling Luz, Doña Remedios, sabi ng isang matandang babae isang umaga. Pasensya na po kung minsan ay hindi ko kayo pinansin noon. Hindi ko po akalain na kayo pala ang anghel na nagligtas sa amin. Ngumiti si Doña Remedios. Hawak ang kamay ng matanda. Hindi ka dapat humingi ng tawad, Inday. Ang bawat isa sa atin ay merong sariling laban. Ang mahalaga ay natuto tayo na ang sentro ay laging bukas para sa iyo at sa lahat ng nangangailangan. Ang kanyang pwesto ay hindi na isang lugar ng pagkahiya, kundi isang trono ng pag-ibig at pag-asa. Siya ang tahimik na tagapagbantay, ang lola ng sentro, na ang bawat tingin at bawat ngiti ay nagpapatunay na ang paglilingkod sa kapwa ay ang pinakamataas na uri ng karangalan. Pinakinggan niya ang mga kwento ng mga tao, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga problema, ang kanilang mga pasasalamat. At sa bawat kwento, naramdaman niya na ang sentro ay tunay na bumalik sa kanyang tunay na layunin. Ang kwento ni Doña Remedios Santiago ay mabilis na kumalat sa buong Batangas at pagkatapos ay sa buong Pilipinas. Ang sentro ng pamayanan sa Balayan ay naging isang modelo, isang tanglaw ng pag-asa para sa ibang mga komunidad na nahaharap sa katulad na mga problema. Ang kanyang di makasariling pag-ibig, ang kanyang pagpili na magtago at magmasid upang maprotektahan ang kanyang pamana, ay naging isang aral na hindi matutumbasan ng anumang libro. Ang presensya ni Doña Remedios sa sentro ay naging isang buhay na simbolo ng walang kondisyong pagmamahal, ng tunay na paglilingkod, at ng walang hanggang pag-asa. Ang kanyang kwento ay isinalaysay ng henerasyon sa henerasyon, isang alamat na nagpapaalala sa lahat tungkol sa kapangyarihan ng kabutihan at ang katotohanan na hindi kailanman maitatago. Ang bayan ng Balayan na minsang nalagay sa ilalim ng anino ng kasakiman at korupsyon ay ngayoy muling sumisikat sa liwanag ng katotohanan at pag-asa. Sa bawat bukang liwayway, ang sariwang simoy ng hangin mula sa dagat ay nagdadala hindi lamang ng amoy ng asin at karagatan, kundi ng mga bulong ng pag-asa, ng pagkakaisa, at ng isang bagong simula. Ang sentro ng pamayanan ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay isang kaluluwa, isang buhay na pagpapatunay na ang tunay na kayamanan ng isang komunidad ay nasa kakayahan nitong magmalasakit, maglingkod, at mahalin ang bawat isa. At sa ilalim ng bagong bukang liwayway na ito, ang Balayan ay tunay na nakahanap ng kanyang sariling, walang hanggang ginto,